Isang tanong na matagal nang naghahati ng maraming puso. Maaari bang piliin ng isang tao ang kanyang pananampalataya o ang taong pinakamamahal niya? Paano kung ang taong pinagdarasal mo gabi-gabi, siya rin taong sinasabing hindi mo maaaring makasama? Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng pag-ibig? At kailan magiging hadlang ang reliyon sa pagmamahalan? Nagkakilala sila sa kolehiyo. Hindi nila hinanap ang isa't isa. Unti-unti lamang silang naging magkaibigan hanggang sa nabuo ang pagmamahalan. Pareho silang may takot sa Diyos. Pareho silang nananalangin. Pareho silang naniniwalang ang pag-ibig ay isang biyaya. Ngunit may isang problema. Magkaiba sila ng relihiyon. Nung una, sinasabi nila sa kanilang sarili na hindi iyon magiging hadlang. Diyos naman ang pareho nating sinasamba. Ngunit habang lumalalim ang kanilang relasyon, lalo rin lumalakas ang pagtutol ng mga tao sa kanilang paligid. May nagsabing hindi pwedeng mangyari ang relasyon ninyo. May nagsabi rin, pumili ka, ang relihiyon mo o ang taong mahal mo. Unti-unti silang napuno ng takot. Hindi dahil nagbago ang pagmamahalan nila, kundi dahil pakiramdam nila kahit anong piliin nila may masasaktan. Madalas silang magtanong sa Diyos, Panginoon, mali ba ang magmahal? Lumipas ang mga buwan, dumating ang puntong kailangan na nilang gumawa ng desisyon. Kung ipagpapatuloy nila ang relasyon, maaari nilang masaktan ang kanilang pamilya. Kung maghihiwalay naman sila, baka habang buhay nilang pagsisihan ang desisyong iyon. Pareha silang umiiyak sa panalangin. Pareho silang humingi ng gabay. Hindi nila alam kung ang pagsubok ba ay mula sa Diyos o bunga ng mga paniniwala ng tao. Maraming relasyon ang nasusubok dahil sa magkaibang relihiyon. At totoo rin na ang pananampalataya ay napakahalaga. Hindi ito basta dapat sinaisantabi. Ngunit mahalaga tandaan na hindi relihiyon ang nagligtas sa atin. Ang Diyos ang nagligtas. At ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nakikita sa pangalan ng ating relihiyon, kundi sa paraan ng ating pamumuhay, sa pag-ibig, katapatan, pagpapakumbaba, at pagsunod sa Diyos. Sinasabi sa Biblia, higit sa lahat, mag-ibigan kayo ng tapat sapagkat ang pag-ibig ay siyang buklod ng ganap na pagkakaisa. Ang pag-ibig ay hindi dahilan pangtalikuran ng Diyos. At ang pananampalataya ay hindi dapat maging dahilan upang matutunan nating kamuhian ang ating kapwa. Gayunman, mahalaga ring maging tapat
sa sariling konsensya at pag-aaralang mabuti ang mga paniniwala, dahil ang pag-aasawa at pananampalataya ay parehong malalaking desisyon. Hindi ito dapat madaliin o ibatay lamang sa damdamin. Marahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi magkaiba ba kayo ng reliyon, kundi pareho ba kayong handang hanapin at sundin ang katotohanan at magmahal ng may paggalang sa Diyos at sa isa't isa. Kung ikaw ang nasa sitwasyong ito, ano ang pipiliin mo? Ang pananampalatayang kinalakihan mo o ang taong tunay mong minamahal? O may paraan bang pagsamahin ang dalawa ng may paggalang, katapatan at pananampalataya? At tandaan, ang mga pinakamahirap na tanong sa buhay ay hindi laging may madaling sagot. Ngunit kapag ang Diyos ang ating inuuna sa paghahanap ng katotohanan at karunungan, hindi niya tayo pababayaan. Sa tingin mo, ang hadlang ba ay relihiyon? O ang paraan ng pag-unawa at pagsasabuhay natin ng ating pananampalataya?